Welcome to Rants TV, Travel and Events. Hello guys, nandito naman po tayo ngayon sa Pasig River Esplanade. Please samahan niyo po ako mag-update dito kung ano po ang mga kaganapan as of today, January 14, 2025. It's Tuesday. Time check, 4 PM local time. Ayan po, napakaganda po ng weather ngayon. Hindi po mainit at napakalamig po ng hangin. Dito po tayo dadaan sa Grand Stairs. Dito tayo mauna sa upper level or sa viewing deck. May access rin po dito kung pumunta kayo sa ground level. So far, same status pa rin ang Grand Stairs dito, as you can see. Hindi pa siya fully finished. At dito po sa likod ng Esplanade, yan pa rin po. Yan, ito po yung ramp papuntang Plaza Mexico. At sarado nga po doon sa baba na kasi ongoing construction ang Plaza Mexico. Nandito na po tayo sa viewing deck. Wala na nga po dito ang bazaar kasi tapos na po ang holiday. Tinanggal na po nila. At ang flooring naman po dito, hindi pa rin siya fully finished. May natitira pa rin pong mga upuan po, as you can see, marami pong nakaupo. Ayan po yung ground level. Napakaganda po, napakalinis. Yun naman po sa tapat natin ang Binondo. Ayan naman po yung building na yan, ang El Hogar Building. Napakaganda po niyan. Sana po ma-restore din yan, no? At may nag-comment nga po sa previous video natin na maganda daw po gawin yung mga shops na high-end shops tulad ng LV, Chanel, Hermes at iba pang mga high-end brand. At yung katabi naman po niya ang The First National City Bank of New York. Yan po ang magiging Riverside Palace. Hindi pa rin po tapos ang restoration niya. As you can see po, ongoing pa rin po ang restoration niya. Dito na side po, hindi pa natatapos din po. Ayan. Tingnan din po natin sa baba guys kung may mga kainan pa ba doon. Kasi dito sa taas wala na po eh. Ayan po ang fountain, nakaharap po sa entrance. Hindi pa siya gumagana kasi maaga pa naman po. Ito na po pababa sa ground level. Ito po yung ramp
Sa mga hindi po nakakaalam, welcome po dito ang mga bikers at pwede nyo pong ipasok dito habang namamasyal. Kaya nga po may mga ramp dito para na rin po sa mga bikers, PWDs, senior citizen, at kung sino mang ayaw mag-stairs. Napakatahimik pa dito ngayon kasi 4 PM pa lang. Grabe, sobrang linis at sana nga po no, mamimaintain po natin na malinis dito. Ayan naman po ang The Historic Jones Bridge. Yan, tinanggal na po nila yung Christmas tree dito. Wala na pong mga Christmas decorations dito. Yan o, grabe, sobrang linis. Ang ganda. Sa mga hindi po nakakaalam, ang Pasig River Esplanade ay libre pong mamasyal dito. Wala po kayong babayaran. Yan po ay handog ng PBBM admin para sa bayan. At yun nga po, sana po panatilihin nating malinis ang world class pasyalan po natin. Sobra pong nakaka-proud guys no, na meron po tayong ganito kagandang pasyalan dito pa mismo sa historical site ng Intramuros. Kaya sobrang nakaka-proud. At wala pang bayad. 'Di ba? At napaka-accessible pang pumunta dito. Kung gusto niyo naman pong mamasyal dito by train, sumakay lang po kayo ng LRT 1. Sa Central Terminal po kayo bumaba, yan po ang pinakamalapit. Pwede nyo na pong lakarin. Diyan lang po kayo dumaan sa may Arroceros Park at Liwasang Bonifacio. Pagdating nyo po ng Liwasang Bonifacio, makikita nyo na po doon ang Post Office Building or Manila Central Post Office. Ang Pasig River Esplanade ay nasa likod lang po ng Post Office Building. Baba po muna tayo at titingnan natin yung ground level kung may mga kainan pa bang natitira doon. Ayan po ang papuntang Phase 1 A and B sa likod po ng Post Office Building sa may Loton side. Tayo naman po ngayon ay dito sa side ng Intramuros. Yan, ito na po yung ground level. Ayan, wala na nga pong mga kainan natitira dito na side. Wala na pong nagtitinda. Pati yung video okihan, kahit isa po walang natitira. Umalis na po silang lahat. Ayan po oh. Kasi po nung nagtinda po sila dito ay trial lang po yon at wala po silang bayad sa renta. Siguro po kung may magtitinda na po ulit dito ay magbabayad na po sila ng renta. Dito po dati yung may barbecuehan. Ayan po, wala na po. Malinis na po dito. Ayan. Ayan. Ayan naman po ang grand entrance ng Esplanade. Ay, ito naman po yung fountain. Check po natin sa labasan kung may mga vendors ba. Ayan po, mga bikers. Ayan po, wala na po nagtitinda dito. Kahit po isa, pinagbawalan na po kasi sila. Kahit sa Binondo Intramuros Bridge, bawal na rin po magtinda doon.
Ito naman po yung dating ginawang food court. Ayan, napakalinis na po. Wala na pong mga vendors dito, kahit isang natira. Yan na po yung mga sinauna. Yan yata po ang Jones Bridge. At yan naman po ang Intramuros. Ayan po, oh. Ayan yung restroom dito. Open naman po siya. May pambabae, panlalaki, at may pang PWD. Siguro kung may magtitinda ulit, may bayad na po siguro. Abangan na lang po natin guys yung mga upcoming food stalls dito at mga shops. Sa ngayon po wala na pong natira kahit po isa. Okay guys, punta naman po tayo sa Pasig River Esplanade, Phase 1 A and B. Titingnan po natin doon kung ano po ang kaganapan. Yan, dyan po tayo dadaan sa ilalim ng Jones Bridge. Dyan po ang access niya, hindi na po kailangan lumabas pa po tayo. Yan, nandito na po tayo sa Phase 1 A and B. Sa mga hindi po nakakaalam, ang Pasig River Esplanade ay magmula po ito sa Manila Bay hanggang Laguna de Bay. 25 kilometers po ito. Ganun po kalaki ang project ng ating administrasyong PBBM. Ayan po ang Jones Bridge. Ayan naman po sa tapat natin ang Escolta Ferry Station. At yan po mismo ang Escolta, yung nakikita nyo po sa tapat natin. At sa Riverside po, yan po ang Plaza Yochenko. Ayan po, dito po mismo dumadaan yung mga jeep na may signboard. South, Pier 15 at Intramuros. Ayan po ang signboard, oh. Malanday, Pier 15, Blumentritt. Ayan po, kahit dito sa labas, wala na rin pong vendor kahit isa. Talagang tuluyan na po silang pinagbawalang magtinda dito.
Grabe, sobrang relaxing yung ambience niya kasi less crowd. Ito na po yung grand entrance ng Phase 1 A and B. Wala na nga pong nagtitinda dito. Ayan po ang nasunog na post office building. At hindi pa nga po siya nare-restore. Pero pinipinturahan po ang labas niya. Hindi ko lang po alam kung may gumagawa ba sa loob o sinimulan na nila yung restoration. Abangan na lang po natin. Ayan, punta po tayo sa dulo. Yun ang kagandahan sa esplanade na to, may mga upuan sa gilid. Ayan po, at ang pagkaganda din ng landscape dito. Mas lalong nagbubloom ang mga halaman dito, namumulaklak na talaga siya. Yung mga halaman dito ay gumamela at kalachuchi. Hindi ko lang po alam kung ano yung tawag sa ibang halaman dyan. Yung mga fountains dito hindi pa gumagana at hindi pa umilaw yung mga statue na malapandanggo sa ilaw. Maaga pa po kasi at napakaliwanag pa po. 4:30 PM pa lang po. Ayan po, sa mga nagtatanong po ng car parking, pwede po kayong mag-park dyan sa gilid ng post office building. May security guard po dyan. Wala daw pong bayad mag-park dyan at sasabihin nyo na lang po na mamasyal dito sa Pasig River Esplanade. Dito na po tayo sa pinakadulo ng Esplanade. Ayan. At yung naman nakikita yung bridge ay MacArthur Bridge. At yung railway ng LRT1. Yan po, after railway ng LRT1, dyan na po ang Arroceros Park. Ayan naman po ang The Historic Escolta. Ayan, napakaganda po mamasyal dyan at mag-walking. Ayan, nagsalubong yung train. Surgeon train set. Sa mga hindi po nakakaalam, ang LRT1 Cavite Extension partially open na po after Dr. Santos in Sucat, Parañaque. Maganda rin po sana i-rehabilitate yung MacArthur Bridge pati yung Quezon Bridge kasi po napakaganda po, talagang nasa historical site po tayo. Sana po lahat din ng mga old building or mga na-abandon na mga building during World War II na mga nakasurvive na mga structures, i-restore din, no? Katulad din sa Intramuros na unti-unti na po nilang nire-restore. Ayan naman po ay Surgeon train set bound for Dr. A. Santos in Sucat, Parañaque City. As I mentioned earlier, ang pinakamalapit po na station dito ay Central Terminal. Yan naman po ay 4th Gen train set bound for Fernando Po Jr. in Quezon City, formerly Roosevelt.
Sa mga hindi po nakakaalam, kung gusto nyo po mag-commute at mag-jeep, let's say galing po kayo ng Recto, pumunta lang po kayo sa Rizal Avenue na kung saan po ang railway ng LRT1. At sumakay po kayo ng jeep na may signboard, South Pier 15 at Intramuros. Dito po yan mismo dadaan. At ganun din po, at pag uwi nyo po, paglabas nyo ay meron na pong masasakyan. Sa tingin ko po ay 24 hours naman po ang mga jeep na dumadaan po dito. At kung sumakay naman po kayo ng Kalesa, marami pong mga Kalesa dumadaan din po dito. Yun nga po, mahal din po sumakay ng Kalesa, 1,000 pesos per hour for regular passengers. Pag PWD, students and senior citizen ay 800 pesos po per hour. Ganun po siya kamahal, guys. Guys, ito po yung latest update natin ngayon dito sa Pasig River Esplanade in Manila. As of today, January 14, 2025. Marami pong salamat sa patuloy yung suporta at panunood ng aking mga videos. I really appreciate po. At hindi po ako magsasawang i-update kayo, lalong-lalo na po sa mga government infrastructures. Mabuhay ang Pilipinas! Okay guys, thank you for watching and keep safe everyone.